At ito po, ipapakapon ko na po si Hope at ayan, ngayon po ay March 3, 2025 Monday at first time po niyang lumabas ng bahay, first time po niyang bumiyahe, sumakay ng tricycle kaya medyo nagwo-worry din po ako sa sitwasyon niya. So fast forward, nandito na po kami sa clinic at makikita nyo na meron pong bandage si Hope sa kanyang hita. Kinuha na po siya ng dugo for blood test. At ito po habang po kami ay nasa waiting area, ayan, bigla pong umuntik nang umihina naman si Hope. Pasensya na po at hindi po naiwan ni Hope ang pagiging squatter. Diyos ko po, ilang beses po siyang umiihi dito sa clinic. Nakakahiya po. Pasensya na po. At ito po ngayon naman po ay binigyan na po siya ng pre-anesthesia. Ito po yung pinaka-first anesthesia na ibinibigay sa aso bago po siya kapunin. Tapos binigyan na rin po siya ng second anesthesia pagkaraan ng ilang minuto. Yun po yung talagang makakatulog na po siya habang siya po ay inooperahan. At ito po, nagsisimula na po ang operasyon ni Hope. So ayan, naghintay lang po ako sa labas. At ito po yung operating room kung saan po tinatanggal na po ang balls ni Hope. Pagkatapos lumabas ulit ako kasi baka naiinip na yung driver na naghatid sa akin. So si Amigo, salamat po. At yan po ang BL Vet Clinic dito po sa lugar namin sa Haguni, Bulacan. At ito po pagkatapos po ng operasyon, ito na po yung balls na tinanggal kay Hope. So ayan po siya. Pasintabi po sa kumakain. At ito po niligay po sa cage si Hope pagkatapos po ng operasyon niya. At mapapansin niyo po na medyo gorgy po talaga siya. So ayan po. At nung masettle ko na po yung mga bills sa clinic at naayos ko na po yung dapat kong bayaran, ayun, nagpaalam na po ako kay doktora kung pwede na bang iuwi si Hope kasi medyo naiinip na rin siya at pumayag naman po yung doktora. At ngayong 12 o'clock, ngayon ko palang pwedeng bigyan ng tubig si Hope. Yan ay payon ng kanyang vet na after pag 12 o'clock, dun ko palang siya pwedeng bigyan ng konting tubig at konting pagkain. So kailangan sundin natin yan. Kasi for safety na rin niya yung dahil ka-opera lang niya. So, eto na ako. Up. Yan, up. So, dito siya naririndi sa kanyang cone. Kaya lang kailangan talagang masanay siya. Kanina, Diyos ko po, yung cone niya maluwag. Natanggal yung, ano niya, naabot yung kanyang sugat. Oh, no! Kaya, ayan. Oh, inom ka. Inom. Sanayin mo sarili mo. Naririndi siya sa cone. Pero kailangan niyang matuto. Kaya Diyos ko salamat po. Kung naririndi siya sa kanyang cone. Sa akin yung basta wag lang niya maabot yung sugat niya. Diba, Hop? So, ayan. So, ito ang kanyang first meal. Kasi nga, nag-fasting ko siya kagabi, 8 o'clock. So ngayon ay mag-1 o'clock na. At awa naman ng Diyos, thank you Lord, kumain siya. Kasi nga, buryong-buryo na siya dito sa cone. Kaya lang wala siyang choice. And kailangan konti lang ibinigay ko pagkain. Kasi nga, pag bagong opera, hindi pwedeng sobrang dami yung papakain sa kanila. At hindi rin pwedeng sobrang dami ng tubig. So kailangan hinay-hinay lang po. So ayan po, ang journey ni Hope. Pagkatapos ng kanyang pagpapakapon. At ito po, alas 4 na po ng hapon at thank you Lord kasi kahit paano nabawasan na po yung hingal ni Hope. At ito po yung sugat niya, ito po yung tinanggalan ng balls. So, ang ginagawa ko po, inisprayan ko po yan ng para sa sugat, yung binigay sa akin ni Doc, para po gumaling yung sugat niya at saka hindi niya kamutin itong sugat na to. So, ayan po siya, nabawasan na po yung hingal niya at nakakatulong na po siya kahit paano kasi yung anesthesia, meron pa rin pong epekto sa kanya yun. So, yun po ang aking update sa pagpakapon ko kay Hope. At bakit nga ba pinakapon ko si Hope? Ba't ako nag-decide na ipakapon siya? Kasi, tatlo na kasi yung aso namin babae dito. Actually, ang original talaga, si Hope at saka si Amiga. And then, last year, di bigla silang nagtsuktsakan. Biglang si Amiga napunta dito sa likod kahit may pinto, nagkataon na naiwan ng bukas, di nagtsuktsakan yung dalawa. So, nabuntis si Amiga. And then, can you imagine na first time pa lang niregla ni Amiga. Pero, ayun, lumandi agad ang lola nyo. So, yun nga, di nabuntis hanggang sa nanganak. Yung anak niya, dalawa lang naman. Nagkataon, parehong babae. Si Cassandra Ong at saka si Alice Guo. So, tatlong babae na sila.
And then ngayon, 6 months old na yung dalawang tuta. Kaya sabi ko, mga after 1 year, rereglahin yung mga yan. So pag nabuntis itong parehong ito, edi, di ba, ang gandang lahi, ano? So sino mag-aalaga ng mga magiging anak nila? Edi, ako na naman. Kaya noon, napag-isip-isip ko na kailangan ko ng ipakapon. Sino ba dapat kong ipakapon? Itong mga babae o itong lalaki? Tapos nahirapan nga ako mag-decide hanggang sa naisip ko, ipakapon yung lalaki kasi nag-iisa lang naman yung lalaki dito. Tapos hanggang sa search ko sa Facebook, sa YouTube, nag-message na ako dito sa BL Vet Clinic kung magkano ba yung pakapon, ganyan. Tapos nung nalaman ko nga yung presyo, parang sakit sa dibdib, ang mahal pala ng presyo kasi nandiyan pa yung ipapakapon mo, may pera pa yung bayad sa kapon, pera pa yung bayad sa blood analysis, kailangang ipatest pa yung blood. Tapos yung timbang ng aso, pag lumampas ng 10 kilos, panibago na naman panibagong bayaran na naman yon. Eh di hanggang sa nakapag-decide na nga ako, sige na nga, punta na ako doon sa BL Clinic kasi nakaka-stress na, no? Tapos ayun, nagpunta na nga kami kanina, March 3, tapos tinanong ko nga na, ano ba mangyayari kapag may problema doon sa kanyang dugo? Halimbawa, may nakitang sakit or what, ano mangyayari? Hindi daw matutuloy yung kapon. Kailangan gumutin muna daw yung sakit bago ipakapon. Tapos ako, sana naman Lord, parang sana normal ang kanyang blood, ano, kasi sayang naman yung pinunta namin. Kasi ayun, thank you Lord, kasi normal naman ang kanyang blood test. Tapos ito ang kanyang result, ang kanyang blood analysis, blood test, ayan. Medyo maliit lang. Ayoko nang alamin, basta okay na si Hope, ayan. So, ayan siya. And magkano ba ang binayaran ko sa pakapon at saka sa blood analysis? Nakalimutan ko, wala pala akong resibo. Sa pagkakatanda ko ay 7,500 ang binayaran ko. Kasi ang weight ni Amiga ay hindi lang 10 kilos. Nasa ano yata siya, 11.65 kilos. So, lumampas siya doon sa range na 10 kilos. Tapos, syempre, plus medicine. So, hindi ko na iharap yung brand. Huwag na natin iharap. So, ito yung mga gamot niya. Tapos, ito yung pang-spray para sa sugat niya. And magkano ito plus itong syringe? Ang binayaran ko total ay 1,500. Ganun siya kamahal, pero para sa akin, as long as umuwi yung aso namin dito at hanggang ngayon buhay pa siya, okay ang kanilang service. Satisfied ako sa kanilang service at babalik pa kami sa March 10 for follow-up kasi kailangan palang i-check ulit ni Doc kung kumusta na ba yung sugat na nandito. Yung tinanggalan ng balls, yun nga, ang tawag ko kay Hope ay hindi na Hope, kundi siya na po ay ganap na si Liza Soberano. Bakit Liza Soberano? I-google nyo na lang. Sino nagrekomenda sa akin na sa BL Vet Clinic ako pumunta? Wala pang nagrekomenda sa akin. Nag-search lang ako sa sarili ko. Tinanong ko din sila kung nag-home service ba sila, hindi raw. Kasi kaya ako gusto siyang magpa-home service kasi si Hope, lagi lang dito sa bahay. So, parang pinag-iisipan ko, ang hirap naman itong ibiyahe. Tapos, ayun nga, nung nandun na kami sa clinic, pasensya na po sa BL Vet Clinic, hindi po namin naiwan na pagiging squatter. Umiihi ko saan-saan si Hope. Ano ba yan? Hindi ko naman siya nilagyan ng diaper kasi nga, first time yung bumiyahe. So, baka naman isipin nyo, ano ginagawa nito sa akin? Ano pinaglalagay nito sa ano ko? Sa katawan ko? So, ayun, hindi ko na siya nilagyan ng diaper. Tapos, nung time kasi na yun, naka-fasting naman siya. Sa mga magpapakapon dyan, kailangan po, bago nyo ipakapon yung aso nyo, halimbawa kinabukasan, ipapakapon nyo yung aso nyo, kailangan ang huli niyang kain ay 8 o'clock ng gabi. Then, painumin nyo na siya. Pagkatapos nun, simula 8 o'clock hanggang kinabukasan, wala na po siyang dapat iniinom, wala na po siya dapat kinakain. Kailangan po talaga fasting po. Pina-fasting po yung aso bago po natin ipakapon. Paano ko nalaman? Sinearch ko po sa YouTube. Ganun yun. Kaya po sa mga magpapakapon dyan, marirecommend ako po sa inyo yung BL Vet Clinic. Masasabi ko po na maganda naman po yung service nila. Satisfied po ako. Kung medyo may kamahalan naman po, ganun naman po talaga kasi private naman po yun. And at the same time, kahit po private sila, satisfied ako sa service nila. Okay po, maganda po yung servisyo nila na satisfied po ako. And actually, hindi nga ako nakahabol dun sa kanilang promo. Kasi nga nung time na yun, pinag-iisipan ko pa kasi kung ipapakapon ko ba si Hope. And at the same time, ginagawa kasi yung bakod namin dito sa likod, kaya hindi ako makapag-decide. Tapos ayun, nung nakapag-decide na ako, wala na, tapos na yung promo. And ayun, medyo masakit sa bulsa, pero inisip ko na lang na at least makakabawas yun ng stress sa amin. Kasi nga, 3 yung babae dito, tapos kung magbubuntis na naman itong 3 ito, yung 10,000 na ilalabas mo, mas matindi pa kapag nabuntis silang 3. So, yun po, at marirecommend ako po sa inyo yung BL Vet Clinic. At disclaimer lang po, hindi po ito sponsored ha. Binayaran ko po itong pagpapakapon po kay Hope. So, yun po, at marami po silang branch. I-search nyo lang po sa Facebook. So, thank you po sa mga nag-asikaso sa aking aso na si Hope. Salamat po sa service na
ginawa niyo sa kanya. Very satisfied po ako sa ginawa niyo po sa kanya. Maraming salamat po. So, yun lamang po ang update ko sa pagpapakapon ko sa aming aso na si Hope, na ngayon po ay si Liza Soberano na po. Yun lang po.